ngayon sa aming bakuran dahil sa gabing ito ay gaganapin at ating masasaksihan ng isa sa mga natatanging tayabasing tradisyon na ginagawa tuwing buwan ng Mayo taon-taon. Hindi ko alam kung sa ibang barangay ba ay may gumagawa rin ito, ngunit isa lang ang aking sigurado. Ang aming mga kabarangay sa ibabang palale mula noon hanggang ngayon ay aktibong-aktibo. At habang hinihintay natin sila, susulyapan at lilibutin muna natin ang lugar kung saan gaganapin ang tradisyon na kung tawagin ay libot. Tara, samahan niyo kami. Ang kamisan istiba Umindot tayo't kumurong, huwag mo nang magpatuloy. ang matawag ay pakinggan ang mga lumubila. Umindot tayo't kumurong, huwag mo nang magpatuloy. Nakausap ni tatay ang ilan sa mga alamat ng tradisyong ito at ang sabi ni Inang Belen, ang libot daw ay dala din dito ng mga banyaga nung panahon pa ng kanilang mga ninuno. At ayon sa kanya, ang pagpupuri sa Diyos na ganito ay pinaniniwala ang mabisang pananggalang o proteksyon laban sa mga sakuna o anumang panganib na dulot ng kalamidad. Kaya nararapat na ito ipagpatuloy at ipasa sa susunod pang henerasyon. Kasunod na kinausap ni tatay ay si Inang Chedeng dahil siya ang nagpatong ng sombrero, napasayaw pati si tatay at nanay sa kauna-unahang pagkakataon in public at sa social media. Ano nga ba ang arigading? Ito daw ay isang pagpupuri at pagpupugay din sa Diyos. Ayon kay Inang Chedeng at ang pagsayaw daw sa harap ng krus ay nakadadagdag ng sigla, kalusugan at lakas ng katawan. Buti na lang pala at panoorin niyo si nanay at tatay. Kapatid na sina Ate Baste at Ate Libby ang kasunod na kinausap ni tatay. Tinanong ni tatay kung sino sa palagay nila ang susunod sa kanilang yapak, kung si Mega, si Leslie, si Khalil o si Daphne, ay hindi nila masagot. Parang walang nagbabalak sumunod sa kanilang yapak. Pero hanggat sila daw ay may lakas pa, ay walang sawa silang patuloy na maglilingkod. Si Inang Mila ay kilalang anak din ng alamat ng tradisyon at marunong din siya manggamot. At si Nanay Pati ay sa kanya regular na nagpapahilot. Kaya medyo ibang dimensyon ang naitanong sa kanya ni tatay.
Kapag ang ulan, ambon at araw ay nagkasabay sa isang sandali, totoo ba ang kasabihang may ikinakasal na tikbalang? Noon iyon sa panahon ng ating mga ninuno, ay gano'n na ang sinasabi, pero ako man ay hindi nakasaksi, sagot niya. Ay ano nga ba ang sireno? Bakit pagsasapit ang dilim o hapon, tayo ay pinasisilong at sinasabi nila na, pasok na at masireno? Hindi ko rin alam, pero iyon ay walang pisikal na kaanyuan at yan ay nararamdaman na lang natin sa ating katawan, sagot ni Inang Mila. Si Lolo Biloy ang huling kinapanayam ni tatay. 12 taong gulang daw siya nang matuto siyang magitara, walang nagturo, sariling sikap lang. Siya rin ang tinatawag ng aming kabarangay kung mga ngaroling, may amateur singing contest at kung may vigil. Sino talaga ang paborito mo? Si Yoyeb Villanueva o si Eddie Peregrino? Ay, pa rin yung paborito. Kaya talaga ako Eddie Peregrina. Yoyeb Villanueva talagang paborito ko rin. Yan ay talagang yung dalawang yun. Ngayon ay hihingin natin ng isang sample, Eddie Peregrino. Pwede bang kahit chorus at saka exilang. I do love you, I really do. I do love you, nobody but you. But only you would make my dreams come true. And only you could love me too. I remember, darling. Philippines is the great history. According to our geography, Manila is the capital city. Darling queen from the other country, Metro Manila, Quezon City, Mauban, Caleka at Cavite. At yan po mga kaibigan, yan po ang akin talagang buros na musaway. Maraming salamat, Brother Beloy. Isa ka talagang alamat.